itong vlog na ito, wala kaming Mm-mm. script kung ano lang yung Maisip. mga tanong nyo, maisip. So, Oo. sis, gusto ko tanungin kasi balang-abala ako noon, September 21st, bigla ka nag-speech doon sa Liwasang Bonifacio. Na-miss ko yun. Talagang sabi ko, itong sister ko, ang tapang, nag-drive kahit walang bodyguard. You know what? Nag-alala sa'yo yung mga friends ko doon, ha? Naku, si Miss Cathy Binag, nag-drive papuntang Liwasang Bonifacio nang walang bonggang-bonggang bodyguard. Talagang nag-speak up doon. Ang kwento mo sa amin, ano ang kaganapan? Bakit ka lumabas ng bonggang-bongga noong 21? Well, first and foremost, like, di ba remember, whenever we talk, you always tell me na, sinasabihan mo ako, sis, basta mag-ingat ka, di ba? Palagi ka lang mag-ingat. Tapos sabi ko naman sa gagawin ko to. It's not me using the name of the Lord in vain, but eto talaga yung katotohanan. Di ba? Sabi ko, kung iaalaw ng Panginoon na mawala ako, pero meron ako na contribute sa bansa natin, okay na ako. I'm super ready. So like, I always follow my mga puppies ko. I always follow my heart. Kasi nga, 'di ba? Di ba palagi nga na pinag-uusapan na kasi pag kinain ka ng sistema, lalo na sa politika ng mga maling gawain, ang nangyayari niyan sis kapag kunwari ang sinusunod mo yung utak mo, yung demonyo mas na-influence ka rather than your heart. Kasi yung puso natin, mahirap pasukin lalo na pag sincere yung ating intensyon. So, nung pumunta ako doon, spontaneous yun. Ang minessage ko pa nga noon, pero nagtanong muna ako ng clearance kasi ayoko naman na biglang kabahan lahat. Alam mo, biglang, actually, natakot nga sila and everything. But sabi ko sa kanila, si Ate Chuchi Villar, sabi ko, Ate Chuchi, relax. Relax ka lang. Sabi ko, if something happened with me, hindi nyo kasalanan to. Kasi this is my choice. This is my decision. This is my responsibility. And I'm always like that. So, I just feel like, parang they deserve it. Kasi, alam mo, minsan sasabihin nila, wala naman yan, palpak naman yan, ang konti-konti nyo. You know, guys, hindi yan sa dami. Hindi yan sa dami. Hindi mo kailangan ng madami. Ang kailangan mo, yung buo yung samahan nyo. Yung sincere kayo. And when I was there, madami naman. Kaso kalat-kalat, tapos umuulan. So, nakasilong sila, okay? And then, I really appreciate it. Nung nagsalita ako, bigla silang dali yung dogs. Bigla silang humarap. Alam mo, pumunta sila sa harapan, umuulan, and nakakatuwa. Kasi, those are the people na talagang alam mo yung gustong-gusto talaga nila ng pagbabago. 'Di ba? True. So, I really appreciate it. Yung parang, sabi nga ng anak ko, Mami, sumisigaw ka. Sabi ko, talaga, hindi nga. Parang syempre, siguro. Kasi, Ganun kasi yun when you're passionate, and you know kung ano yung pinaglalaban mo talaga, you're all out. Kung wala ka kasing sinusunod na script, kung walang inuutos sa'yo, it's your, personal fight na I have to do this, I have to say this. So, talagang makikita mo yung spontaneous at yung, kabaga, you're speaking from the heart. So, yun yung nakita. Madam Maharlika, noong September 21, nung dumating sa Liwasang Bonifacio si Miss Cathy Binag, ay talaga namang libo-libong tao ang nabuhayan ng loob. But then after that, Senator Manga moved. Okay. So, anong masasabi mo doon, sis? Ang dami daw talagang nabuhayan ng loob nung rumampa ang iyong alindog. Di ba? Well, yun nga 'di ba? Sinasabi ko nga, parang hindi mo kailangan ng madami. Kahit iilan lang kayo, pero pag buo yung intention mo, yung puso mo sa pinaglalaban mo, talagang Diyos ang magpupush. Like, siya, yung you give light to the people. 'Di ba? Kasi iba yon, parang, sometimes, syempre, may nakikita rin ako na, Miss Cathy, lumalaban ka lang online, ganyan. Kaya at least tayo lumalaban online. Yung iba nga dyan, ultimo politician na, walang ginagawa, nagbubulag-bulagan, tsaka nagpipipipihan. Pipipipihan. Oo, di ba? Hindi nagsasalita, which is so sad kasi they promise, yung pinangako nila sa tao na magsisilbi sila sa mamamayang Pilipino, di ba? So, yun yung nakakalungkot. That's why we are voices of justice.
Kasi we stand Exactly. for what is right. No matter ano man yung mga mga bad things na binabalak Mm-mm. sa atin, we still stand for the truth, and we're fighting evil people. Okay, we're fighting the bangags Correct. para sa taong bayan. So recently, Correct. sis, talaga naman ang mga ayuda ng mga tambayuda. Walang humpay na ayuda gamit ang taxpayers' money, ha? Talagang grabe. So, anong point of view mo doon, sister? Kasi ako, halos naibigay ko naman na yung point of view ko sa mga vlog ko. How about you? Anong magandang address natin dito sa walang humpay na pagbibigay ng ayuda ng mga Jotang Genemes? Well, sana sa akin, no, okay naman kasi pera ng bayan dapat lang pamigay nila yan. Ang ayoko lang is like when the way they give it parang sa kanila galing. Parang pera nila, 'di ba? Tapos pag nagbibigay sila ng mga donation, parang not parang talagang naka-embose yung mga pangalan. Tapos, I don't like it when they, bibigyan ko kayo ng bibigyan namin kayo, ilan kayo dyan? 5,000, 10,000, ganyan. O yung bigas, parang patay gutom yung parang patay gutom yung dating. Ang pangit. So, sa akin kasi, i-priority yung bigyan yung mga biktima ng baha. Kasi flood control project na yan, hindi nga pinag-uusapan, 5,500, which is 1 billion a day. Diba? Diba, ngayon, hindi ba obvious yung Diyos talaga nagpapakita? Ilang bagyo dumaan? Even sa news, walang lumalabas na mga pagbabahang todo. Pati ba naman yan? Itinatago nyo? Diyos na yan eh. Alam mo yun? Parang pinapakita na. Exactly. So parang it's sad. Media is controlled. Yeah. Alam mo, nakakalungkot. Kasi marami rin naman akong kaibigan na nandyan. Na alam mo, dati nga, bilib na bilib ako. Ngayon, wala na akong bilib. Kasi doon mo makikita, in a way, naintindihan ko supposedly kasi kabuhayan nila yan. Pero you know what? Mas mamahalin ka ng tao kapag may paninindigan ka. 'Di ba? Kasi supposedly kayo ang boses ng masa, isa kayo sa boses ng masa, tapos magagalit sila na bakit may mga vlogger, tapos iinsultin pa nila yung mga baduy na vlogger, na porke Bisaya, porke hindi marunong mag-English, yung mga ganyan. Oh my God, parang hindi ko lang God nating lahat. Parang na behind ako. Meron ba nag-insulto? Sino yan? Mga senador? Sino nag-insulto ng mga... No, like, wala naman lang, yung pag nagpo-post sila, yung parang, di ba, yung sa against fake news, yung mga ganon. Parang, anong fake news pinagsabi nyo dyan? Kayo hindi nga kayo naglalabas ng anything eh. Tapos parang, kailangan na decent with, parang yung marunong talaga. Alam mo yung ganon? Dapat kasi, they need to remember na ang Pilipinas, most of us, hindi mayaman. So, alam mo yun? Yeah. Well, yun lang. Gawain kasi yan, sis, ng mga bangag. Ganon sila mag-trip. Nilook down nila yung mga Pilipino na, like, especially, pag galing ka ng Bisaya, pag Mindanao, talagang yung mga bangag na mga adictos benedictos, ang tingin nila, sobrang powerful at mataas sila sa mga, I know you stayed in Davao, ang tingin nila sa may mga accent, kasi naranasan ko rin naman yan, from Visayas to Manila, yung tingin ng mga hindi man lahat, na parang angat sila or ginagawa ng mga nasa pwesto na binubuli yung mga Bisaya o may mga accent. So tama ka, I think napanood ko yung presidential communications, 'di ba? Yung labanan daw yung fake news. Sila mismo fake news. The fact na tama ka na kinokontrol ng media, kino-cover up ng mga ng gobyerno yung totoong larawan ng kabangagan ng gobyernong ito. Yung pinag-usapan natin kanina, 1.4 billion flood control na ayaw pag-usapan sa Congress, sa Senate. Ayaw pag-usapan ng media. So definitely this government is going downhill. At konting intay na lang natin with our voices, boses ng ating mga palangga. Sabi nga ni Ace Collins, Imperial Manila mindset. That's true. So may mga ganong mindset. Mga pangbangag mindset yan. So diba, simple lang na, sis, tama ka. Kasi simple lang naman yan. Kung wala silang tinatago,
or mali lahat ng sinasabi ng mga taong like nagki-criticize sa kanila, kung ako sa kanila, they answer it. Parang sila mismo sumagot, wag silang gumamit ng mga frontliners. Alam mo yon, yung mga trolls. Mga trolls nila. Kasi like, yun nga yung sasabi ko, yung mga trolls nga nila, halata namang trolls, naka-block yung account, fake account. Eh tayo, lumalaban tayo, may mukha tayo. Tapos, mapapansin mo talaga, scripted, iisa lang yung sinasabi nila. Parang perfect example, like, we're both the same na we're not pro Duterte, we're not pro anything, we're not, partisan people. We're pro people. We're pro Filipino people para sa bayan, di ba? So, tayo, parang yung sa atin, kung sino yung ayaw nating mainape. Ayaw rin nating ginagamitan ng kasinungalingan. Kaya nga, justice tayo, di ba? Para doon tayo sa tama. We are voices of justice. From now on, mga palangga, yan na yung title ng aming show. Abangan nyo lang. We're gonna make our own YouTube channel, but temporarily dito muna sa Balljack TV. So we are Voices of Justice. With Maharlika and Cathy B.